hindi ang gulo ang mga tao kasi hindi naman ano yan eh, di ba? Hindi mo naman pwedeng lokohin yan. Pinanabikan daw ng husto ni Lizelle Sicangco ang nakabalik ng bunsong anak na si Ali sa Australia kamakailan. Sa pagbabalik ng anak, marami na raw plano si Lizelle. Yung pagkakita ko kay Ali, ligaw ako Ali, tapos tumakbo po siya. Tapos niyakap po niya ako, then gusto na naman niya umiyak. Sabi ko, don't make me cry. Sabi ko, don't cry anymore. You're already here. Just be happy, sabi ko. Tears of joy, siyempre. Tears of joy po yun. I-enroll ko po siya sa October 4 kasi po holiday ko yun for 2 weeks. Ipapasyal ko muna si Ali. Plano ko po sana pumunta kami ng Dream World tsaka Movie World. Kaya lang po tag-ulan ngayon dito. So, by next week po, kung hindi na ulan, dadalhin ko po siya doon. Bumili po siya ng bicycle niya para mag-bicycle kami. Ginawa ko po, nagluto ko po ako para sa kanya kasi miss na miss po niya yung luto ko. Kaya nag-request na agad na can you cook fried rice? Sabi po niya. So nagluto po ako para sa kanya. Tapos I miss this mama. Masaya po siya, tuwang-tuwa siya. Ganun. Niya akong niyayakap at kinikiss. Di ba nagpa-circumcise siya? Pinakita po niya sa akin, nagulat po. Sinamahan si Ali ng manager ni Robin Padilla na si Betchay Vidanes at ng abogado nito. Bagamat ayon kay Lizelle ay plansyado na ang usapin tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal nila ni Robin. Aayusin ng magkabilang kampo ang kanilang divorce settlement. Attendant to this purpose is Robin's loan bequeval of their estate in Australia. Hindi ko na po iniisip yung kung ayaw niya makipag-usap or gusto niya makipag-usap. Hindi ko na po iniisip yun. Kasi yung annulment namin, maayos na, walang problema. Masayang-masaya po ako pag natapos na. Siyempre, kailangan po ako dyan, kaya pero yung secret po, kung kailan, sana matapos na. Kasi po, gusto ko rin po mag-work dito. Kasi po, ang visa ko po is guardian visa. Hindi po ako pwedeng mag-work, hindi ako pwedeng mag-aral. So, kawawa naman po ako. Parang hindi pa maayos. Kasi yung nilingi ko po before na divorce, settlement, ano po yun, yung may pangalan nga po yung Chevron property. Yung property po dito sa Gold Coast, may pangalan sa mga anak ko. Yun po talaga ang request ko kay Robin. And yung support po niya sa kanila. Allowance po nila every month. Pero binibigay naman po na Robin. Yun lang po yung yung property. Ito ang pinakikiusap ko ngayon. And pero kasi isipan ko rin po yung dowry ko, na karapatan ko po yun as a Muslim. So actually, binigay na po sa akin ni Robin. Kaya lang po, nung binili ni Robin yung property sa Chevron, balik lang sa'yo. Senior ko po, yun po hinihingi ko. Ang akala po kasi ng mga tao, ilalabin ko po yung pera ngayon ni Robin dahil kumikita daw siya ng 5 million a month or pero itong unit po na to, binigay na po ni Robin sa akin. So, iba yan sa Chevron. Parang alimony na rin po siguro ang tawag ko. Kabilang din sa napagkasunduan ni Lizelle at abogado ni Robin ay ang patuloy nitong sustento sa kanilang mga anak. Part of Lizelle's text message to StarTalk TX last September 22 reads, and we quote, "Okay naman ang napag-usapan namin ng lawyer ni Robin. Yun pa rin ang napagkasunduan, 5,000 Australian dollars, 1,000 for the 3 girls. Sila na ang humahawak ng pera nila. So yung 2,000 for Ali and expenses for a month." Unquote.
Kapakanan din lang ng kanilang anak ang pinag-uusapan. Masaya si Lizelle na sa iisang tirahan magkakasama sina Queenie at Kylie, bagamat hindi nila kasama ang ama. Pagdating lang, kausap ko sila, kumain sila sa labas. Ibinalita ni Kylie sa akin na back to school na rin po siya. So, tuwang-tuwa naman po ako sa kanya. Tapos si Queenie, excited daw ko sa movie nila. So, sabi ko kay Queenie, kailangan magkasama talaga kayo. Kasi kayo na lang nandyan. So, pumayag naman po si Queenie. Sa pagbabalik ni Ali, inusisa ba ni Lizelle ang tungkol sa ama at kay Mariel Rodriguez? I heard that Mariel is taking care of you, sabi ko. Sabi po niya, yes, but I don't want to talk about it. Sabi po niya. What about Queenie and Kylie on their father's wedding? Sabi lang po nila na sobrang bilis. Ganun lang po. But what about Lizelle's thought about the wedding in Muslim and in Ibaloy rites of Robin and Mariel? Wala akong masabi kundi ang gulo. Di ba? Bakit ang gulo mo na mag-isip ngayon, Robin? Di ka naman dating ganyan. Dapat ayusin mo lang, di ba? Kasi hindi mo naman ang mga tao, kasi hindi naman ano yun eh, di ba? Hindi mo naman pwedeng lokohin yan. Dapat ayusin niya yun. Ayusin niya yung mga gulong ganun. Kasi hindi talaga magandang sa image ni Robin, hindi talaga sa mga anak niya, di ba? Parang ikaw yung binitingala ng mga bata. Dapat mag-isip siya ng maganda. Ayusin niya yung problema niya. Ngunit dahil nasa proseso pa ang pag-aayos nila ni Robin ng kanilang diborsyo, ano ang estado ng Muslim wedding ng aktor at ni Mariel sa India? Valid po yun. Valid yun kasi si Robin. Ang sabi po niya, kinasal sa India. So, valid po yun kasi Muslim po si Robin. So, yun, valid po yun. Mrs. Padilla po siya. At ang mensahe ni Lizelle kina Robin at Mariel. Congratulations. Sana may kasal na rin kayo sa Cebu. Mawala na, matapos na yung problema namin ni Robin. Para dalawa na tayong happy, di ba? Text promo. Abangan at sagutin lang ang question of the day. At pwede kang manalo up to 50